ninyo, Christian life. Maraming mga salita, pero para sa mas mabuting maintindihan, hindi na mabuting mga picture, kaya tuloy, isipin ninyo mga picture at mapubulay-bulayin. Kung gayon, dahan-dahan, magdadanim sa iyong puso, mga picture, kung gayon, ganyan mas naintindihan na mas mabuti ang Christian life. Sa oras na ito, ito ang polling session, kaya muna madalangin ito tayo. Banal at mga Panginoong Diyos, na nasa amin ay nagmamahal. Salamat po sa iyong kapilang biyaya na nagligtas amin sa kasalanan. Kami naligtas sa naging mga anak ng Diyos at ngayon sa lingkong ito, pinangalan namin ang mga tamang Christian life. Naway mapupuno kami ng mga karunungan ng Panginoon para malaman ang tunay na kalooban ng Panginoon. Para yung mga puso, mga problema, pahirapan sa mundo. Pero kami dapat lumapas sa tamang daan. Kapag nakaintindi kami ng mga tunay na Christian life, pwede kaming kapagtagumpay na lahat ng mga mamaling daan, kasinungalingan, pahirapan, natin sa Diablo. At naway sa pamamagitan namin Alawan Church, maliligtas mas marami na kaluluwa at kalulungot ang Panginoon naming Ama. Ngayon, sisimula kami ng polling session at sa mga gabi. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen. Okay, paksa nito ay pakasa sa langit. Ito. Dati kami makasalanan, nararapas sa walang hanggang impyerno. Pero kami naligtas sa pamamagitan ni Jesus Cristo. At ngayon kami nabubuhay sa loob ng Diyos. Sa loob dito, sa Panginoon Diyos, lahat tayo bago. Kaya tayo naging bagong nilalang. Kaya sa harap natin ay bagong pamumuhay, kasama ng bagong pamilya, malakas sa pamudaan, patungo sa bagong pag-asa. Para dito, tayo ay tumulat ng tumupat ng kinakarakilang kautusan ng Diyos na ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso mo at ibigin mo ang iyong kapwa na kaya ng iyong sarili. Kaya para tupad na itong mahalagang kalooban ng Diyos, tayo sa pamamagitan ng salita at ng panalangin, umibig sa Diyos. At sa pamamagitan ng fellowship, tayo nagmamahala sa mga naligtas na kapwa. At sa pamamagitan ng evangelism, tayo umibig sa mga dinaligtas na kaluluwa. Kung gayon, ating sitwasyon na sa libon ng magkasariling puso, ito'y dahan-dahan naging magka-Diyos at magka-kapwa. Manito, nagpapago araw-araw. Manito tayo ay magiging banal. Una, dapat maging banal. Maglinis ng ating sarili. Tayo dapat magsasama-sama para sa unity. At ginagawa natin ang mga kalooban ng Diyos, evangelism, pamamahala sa isa't isa. At maraming mga pahirapan, kaya tayo dapat matiis hanggang magbunga ng mga bunga ng Espiritu Santo. At tayo dapat sumalungat sa mga hadlang ng Diablo. At tayo mula sa atin, ihahayo ang mga tunay na alagad ni Jesus Cristo. Kung gayon, magiging tunay na iglesia. Kaya, kung walang hadalang ng Diablo, lahat ay okay. Pero, kagabi, sinabi ko sa inyo, paano tinutusod tayo ng Diablo? Ano ang mga sandata ng Diablo? Una, kasinungalingan,
puso at kahirapan. Diablo, nang may katulong sandata, nag-atake sa ating katawan, ating pag-iisip at mga sanlibutan para mabuhay. Ito ay Christian life. Kaya tayo dapat mag-aral ng Biblia patuloy, pasigasig. Tapos tayo dapat maghanda dahil maraming mga kadalang kahirapan ng Diablo. Maraming tao hindi nakahanda ng tumatake ng Diablo, kaya padali ang buhay. Pero tayo dapat mag-iisip, araw-araw ay maraming mga kahirapan galing sa Diablo. Kaya kahit na hindi tayo nakasala, pero darating at tuloy sa atin ang maraming mga kahirapan o hanggang kamatayan. Kung kayo, hanggang kailan tayo dapat ito nagdanas ng maraming kahirapan? Hanggang kailan? O may katapusan sa ating Christian life. Ito, Taksang Session 5. Ito. Tayo punta sa langit, tayo umasa ng langit. Ito. Kung papasok tayo sa langit, kung patapos na ang Christian life sa mundong ito. Kung walang langit, kung walang halaga ang ating Christian life, dapat natin malaman anong mangyayari kapag tayo pasok sa langit. Kaya, kung nalalaman natin mga pangyayari sa langit, kung ngayon tayo pwede makapakata. Ano ba? Sa langit, lahat okay. Yes naman, lahat okay. Pero, depende sa pananampalataya. Ayon sa inyong ginawa, iba-ibang sitwasyon. Ito ay salita ng Biblia. Una, langit. Bakit nilalang ng Diyos ang langit? Matthew chapter 25 verse 34. Ito. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, "Halika kayo, mga pinagpala ng aking Ama, ito naligtas na kaluluwa." Impyerno, itong kaliwa, kanyang kaliwa, diba? Kanyang kaliwa. Pero dito, kanyang kanan. Halika kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kaharian. Anong kaharian? Na inyahanda para sa inyo mula sa pakatatak ng sanlibutan. Ito langit mula sa pakatatak ng sanlibutan. Ano sabihin? Bago nilikha ng Diyos ang buong mundo, inyahanda ng Diyos ang langit para sa inyo. Mga pinagpala ng aking para sa naligtas na kaluluwa. Putula para sa tao, nilikha ng Diyos ang langit. Diablo para sa Diablo. Impyerno para sa Diablo. Langit para sa tao. Kaya, ito yung puso ng Diyos na lahat ng tao dapat maligtas, dapat pumasok sa langit. Ito ay kalooban ng Diyos. Pero marami tumatanggi ng mga salita ng Biblia na kundi umibig sa Diablo. Kaya kasama ng Diablo, papasok sila sa impyerno. Dahil sila umiibig sa Diablo. Pinapapunta nila ang Diyos. Kung ngayon may chance, pero marami napupunta sa Diyos. Ibig lang na, may pag-ibig sa Diyos, pero kanilang ginagawa, umibig sa Diablo. Kaya ngayon, hindi ko alam sino sa inyo papasok sa langit. Ayon sa inyong tamang pananampalataya. Kaya, hatulan ninyo ang iyong sarili. Ano? Nasaan kayo? Sa Diyos o sa Diablo? Kayo dapat magpakita ng iyong tunay na puso sa harap ng Diyos. Ito ay Christian life. Gusto ba ninyo ang Panginoon ng langit? Ito ay umayong ihanda natin sa kasama magandang pamumuhay sa langit. Kung
inibigyan niyo akong sanibuta, kung pumunta ka sa sanibuta, walang sapilitan sa ating iglesia. Kaya ngayon, Yesu Cristo siya naman naghihintay. Sino babalik sa Panginoon mula sa masamang sanibuta? Pero hindi naghihintay. Naghihintay si Yesu Cristo patuloy. Dahil kung ngayon mga naligtas na kaluluwa, makakaroon ng problema dahil sa matinding kahirapan ng diablo. Kaya may katapusan. May katapusan. Sa balang araw, darating uli si Yesu Cristo. Ito'y kanyang pangako. Romans chapter 8, verse 23, hindi lamang isang nilikha, kundi pati naman tayo na mayroon mga unang bunga ng Espiritu na tayo naman dumaraing din sa ating mga sarili sa kasinihing paghihintay ng pagkukupo, ang pagtubos sa ating katawan. Ito ay salvation ng ating katawan. Ating katawan naman tutubusin. Yung ngayon ating katawan hindi pa naligtas. Ating katawan, makasalanan pa, makaluma pa, makalaman pa. Ito ating katawan. Dahil sa ating katawan, maraming mga problema sa ating espiritu. Pero, may oras na darating si Jesus Cristo. Ating katawan naman, maliligtas. Maraming mga kaligtasan na sasabi natin, ito ay kaligtasan ng ating kaluluwa. Ating espiritu naligtas. Ating espiritu pupunta sa langit. Ating katawan, ito babalik sa lupa. Kaya ito hindi maliligtas. Sapagkat tayo iniligtas sa pamamagitan ng pag-asa nito. Ngunit ang pag-asa nakikita ay hindi pag-asa. Sapagkat sino nga umasa sa nakikita? Subalit, kung umasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Ating katawan naman, magbabago. Ito, kapag dumating si Jesus, itong katawan, magbabago. Ito, makalupa, pero magiging makalangit. Espiritual katawan. Unang Korinto chapter 15, verse 51. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sagalit, sa isang mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay babubuhay na walang makasira at tayo ay babaguhin. Kailan, kapag dumating uli si Yesu Cristo sa isang sagalit, biglang babaguhin tayo at ang mga patay na mapabubuhay. Anong ibig sabihin mga patay? Naligtas na kaluluwa na patay. Sila ay may buhay na walang hanggan, pero hindi pa dumating ang tamang oras. Kapag dumating si Jesus, mga patay na Kristiyano, mabubuhay na walang pakasira. Hindi na may ganitong katawan, kundi mga espiritual na katawan. Kailangan na itong may pakasira ay magbihis ng walang pakasira. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Kung ba tapos na ang kamatayan? Ating espiritu tapos na kamatayan. Pero ating katawan may kamatayan. Pero kapag dumating si Jesus, ang ating katawan naman magiging magbibihis ng walang pakasira. Ngayon ito, may pakasira. Pero bago ating katawan, walang pakasira. Espiritual katawan. Kaya si Jesus siya ay muna nakakita sa atin ng ganitong espiritual na katawan na walang pakasira. Namatay si Jesus sa krus. Kaninilibig sa 3 araw. Tapos nabuhay muli. Dito ang kanyang katawan, iba. Biglang siya ay napakita sa sentro, nasa mga alagad, nasa
dumating siya at ang umakyat sa langit. Ang ngayon katawan hindi kaya. Kaya, kung kayo may reklamo sa iyong katawan, ay don't worry. Kayo may sakit, ay don't worry. Iiwan ang iyong mga katawan. Kapag dumating si Jesus, tayo magbibihis ng bagong katawan, sa espiritu ng katawan. Pinakamagandang katawan sa iyong mata. Talaga. Philippians 3 verse 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang nakapagligtas, ang Panginoong Hesus Kristo, na siyang magbabago ng ating hamang na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalatian, ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang may pailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Tayo, magiging kaya ni Hesus Kristo. Oo, ito ay ating pag-asa. Ito ating pag-asa. Kayo, maging pinakamagandang tao. Hebrews chapter 10 verse 27, sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang dumadating ay darating at hindi naaantala. Ngunit ang ating matuwid na palikot ay mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya ay palikot, ang ating kaluluwa ay hindi malulikot sa kanya. Ito sinabi ni Jesus. Sa sandaling panahon, sa tamang panahon, ang Diyos lang ang nakakaalam. Iba, walang taong nakakaalam. Ang siyang dumadating ay darating at hindi nakaantala. Sa isip natin, medyo nakaantala. Espiritu ito mga kapapal. Panginoon sa sandali. Pero, araw-araw dumadating si Jesus. Ngayon malapit. Dahil sa Israel, lumalaki ang digmaan. Israel nakatake sa Lebanon ngayon. Lumalaki ang mga digmaan. Talagang panahon naman kakaiba. Pati yung Philippines naman okay ngayon sa mundo. Ibang bansa, lalo na China, Thailand, marami mga problema dahil sa bagyo. Tingin ko Philippines naman okay, pero iba lang. Nagsasabok ang mga volcano, mga Taal, Negros, o Bayon. Oo. Hindi man layo ang mga oras. Maraming tao lumalamig sa puso, hindi sumusunod sa Diyos, sa pamagitan ng Biblia. Yung ngayon, sa buong mundo, parang mga church, Christianity, pero sila naman sumasa ngayon, tuloy ng homosexual marriage. Ngayon, anong kanta nito? Malapit ang pagdating ni Hesus Kristo. Kaya makintay tayo, sandali lang. Maktiis tayo, sandali lang. Unang Thessalonica chapter 6 verse 16, sapagkat ang Panginoong mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw ay tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babawang tuna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay gawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa kapawirin. At sa gayon ay pagkakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Oo. Sandali darating si Jesus Kristo. Kaya, ang kanyang pagdating, ito ay ating pag-asa. Kung siya dumating sa mundong ito, kung kaya matatapos lahat ng ating kahirapan sa mundong ito. Kung ngayon, marami mga kahirapan dahil sa Diablo, pero kapag dumating si Jesus, lahat ay tapos na. Lahat ng may problema, lumipas na. At magsisimula sa
sa walang hanggang kaligayahan. Apocalypse chapter 21 verse 4. Papahinin niya ang bawal luha sa kanilang mga mata. Para ingatan ninyo ang iyong sarili mananampalataya. Minsan tayo lumuluha, umiiyak dahil sa mga pag-uusig ng mga ibang mga pamilya, dahil sa mga kasalanan, na kaingit ng mga ibang tao, ay hindi na makakaroon ng kamatayan. Kamatayan naman tapos na. Hindi na rin makakaroon pa ng pagdadalamati. Wala na mga problema, tapos na. Ang pagtangis na, ang nakirot na. Sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Saan dali darating ka nitong sitwasyon? Kaya, ngayon, ang Diyos nakakakita ganito sa mundo ito. Sino patuloy susunod sa aking salita? Maraming kahirapan dahil siyempre kasi. Pero sino nag-iingat ng katotohanan ayon sa Biblia? Maraming mga hadlang, maraming mga pag-uusig, maraming mga kaaway, maraming mga sinungaling. Pero sino nag-iingat ng kanyang tunay na pananampalataya? Sino umiibig sa akin at tumutupad ng kanyang utos? Kanito ang Diyos naghihintay. Okay, hanggang dito, tapos na. Kung ngayon, Jesus darating. Ano mangyayari? Kukunin niya ang tunay na iglesia. Tunay na naligtas na kaluluwa. Sino tunay na naligtas na kaluluwa? Nasa Diyos, nasa Panginoon ng Diyos, hindi sa sanibutan, hindi sa Diablo. Nasa Panginoon ng Diyos, ang lumalaka ayon sa tamang salita ng Biblia, at tuloy sila nakatagumpay, tuloy. Maraming mga problema. Ito'y pananampalataya, di po ba? Nang may isang puso. Isipin natin, mahalaga ito. Kung ngayon, ano mangyayari kapag dumating si Jesus? Isipin natin, dumating na si Jesus, kung ngayon tapos na lahat ng mga bagay ng sanibutan. Yung pamilya, kung hindi naligtas pamilya, iiwan. Mahihiwalay, walang hanggan. Tapos na relasyon. Nanay, tatay, anak, kung hindi pa naligtas, walang hanggang kahiwalay. At yung lahat ng mga ari-arian sa mundong ito, iiwan. Lahat ng yung bagay, iiwan. At yung espiritu lamang, kukunin. Kaya, anong gagawin ninyo? Saan dali mangyayari ito, brothers and sisters? Anong mahalaga sa iyong buhay? Mga bagay ng sanibutan o mga bagay ng langit? Langit! Kaya wala tayo nakahanda. Paano? Ipapatok ko ang marami ng mga bagay-bagay sa langit. Ito'y matalino, hindi po ba? Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 10. Tayong lahat ay kailangan umarap sa hukuman ni Kristo. Tayo, sino? Apostol Pablo at Corinto Church. Brothers and sisters, naligtas na brothers and sisters, Apostol Pablo, wala ng mga naligtas na kaluluwa ay kailangan umarap sa hukuman ni Kristo. Tayo haharap kay Jesus. Doon kay Jesus, may paghuhukom upang bawat isa ay tumanggap ng kapayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama.
Sa mga dinalitas na kaluluwa naman, mayroon kayo ito pakukuha. Tama po ba? Sila ay malayo sa Diyos. Lahat ay kasalanan. Kaya ayon sa kanilang ginawa, hatulan sila at itatapon sa impyerno dahil maraming mga kasalanan. Pero sa atin, mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan. Hindi pag-iisip, kundi katawan. Kung tayo ay gumawa ng mabuti ng may ating katawan, may kabayaran. Kung tayo ay gumawa ng masama, tayo dapat magbayad. Di ba? Ito kasalanan. Pero sino nagbayad para sa atin? Sa halip na tayo? Jesus. Jesus nagbayad para sa ating masama. Kaya na tayo nakasala, walang problema. Dahil sa dugo ni Yesu Cristo. Pero, kung walang mabuti, ibig sabihin, pagkatapos ng kaligtasan, siya ay patuloy nakasala. Kung gayon, kung siya patuloy naligtas, kung okay, harap kay Jesus, at nakapunta sa langit, pero walang ginawa niya sa mabuti, kaya walang gantimpala. Halimbawa ito, may isang tao, kapag ipinako si Jesus sa cross, may dalawang tulisan sa paligid niya ipinako sa cross. Isa naligtas, isa hindi pa. Ito, isa sa kanan. Sa kanan. Ito ay naligtas. Pero anong ginawa niya para kay Jesus? Ng katawan. Anong ginawa niya? Tulong, wala. Ako ba? Wala. Kaya para sa kanya, walang kantipala sa langit. Siya ay walang chance. Sa kanya, walang oras na tiyang na siya ay may maalam na puso na masakirin siya para kay Jesus. Pero walang chance. Pero ngayon, sa inyo, maraming chance. Hindi pare-pareho sa sitwasyon na ako ba? Anyway, ito napakahalaga. Tayo, ako, bawat isa, hindi grupo, bawat isa, brothers, isa-isa, natanggap ng kabayaran ayon sa inyong ginawa. Isa-isa. Nanay ko, siya ay tapas sa Diyos. Kaya ako naman, karami pala, hindi. Bawat isa, iba-iba. Aking kantipala, iyong kantipala, iba. Sa iyong bahay, nanay, kantipala ng nanay, tatay, anak, iba-iba. O sa mga bagay na ginawa niya, hindi nila niya. Apocalypse 22 verse 12, ako ay malapit ng dumating na dala ko ang aking kantipala upang kantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ito ay kautusan ng Diyos para sa kantipala. Anong ginagawa ninyo para sa Diyos? Ito ay mahalaga. Ako umaten sa church. Ito pa kantipala. Ako pumasok sa school. Kung meron ba sweldo? Ako nag-aaral. Mga mathematics. Kung sino nagpapaya sa kanya ng mga pera? Ako nagpapasa ng Biblia. Suwan. Ito paraan. Panalangin, salita, fellowship, evangelism, ito paraan. Para dito, anong ginawa ninyo? Ako nagbasa ng Biblia, ako nagbago, natakbo ako, aking problema. Ito kasalanan ko, kaya itinapon ko ang kasalanan. At ayon sa Biblia, ako sumunod. Kung kayo may kantipala, pagpapasa ng Biblia, ito isang paraan lang. Napanatayisip na. Ito. Ako umaten sa banal na fellowship, ako umaten sa Bible seminar, ako umaten sa Christian seminar.
seminar. So what? Kung kayo nakinig ng salita ng Biblia, kung kayo dapat sumunod sa Biblia, kung kayo may gantimpala, walang pagsunod, walang gantimpala. Okay? Estudyante, siya ay nag-aaral ng mathematics sa school. At tapos, siya ay tumulong sa kanyang nanay nang may kanyang kaalaman, mathematics. Kung kayo may gantimpala, okay? Naintindihan niyo ito? Kapag kayo umatin sa Panana Fellowship Service, kung may basura, kung kayo nililis ninyo itong mga basura, kung kayo may gantimpala, pero nakita nyo basura, may basura. Kung kayo wala gantimpala, ito. Kaya, ito'y mahalaga. Hanapin ninyo mga kabutihan. Ano gawin ninyo ang kabutihan? Ito po'y gantimpala para sa inyo. Napakalaga ngayon sa mundo, maraming mga tao nag-aakala, ako, Kristiyano, ako umaten sa church. So what? Ito ba gantimpala? Wala. Sa mundo, ako, estudyante ng UP. So what? Siya magtatrabaho? Nag-aral lang. Sino nagpapaya sa mga estudyante ng UP, mga pera? Wala. Sa UP siya nakakaroon ng maraming chance para maging mas matalino, mas marunong tao. At pagkatapos ng graduation siya napapasok sa kumpanya at magtrabaho ng masigasig. Kung kaya maraming pera. Okay, naintindihan niyo ito? Napakalaga, brother, sister. Ako, kayo member. Ako, church school teacher. So what? Ito'y chance. Kung kayo napupunta sa Diyos na may usang loob, may gantimpala. Kung kayo nagturo ng mga bata, nag-usang loob ng magandang pag-ibig para sa Kanya, may gantimpala. Pero sa pilihan, walang pag-iisip, tama, bubayo, walang alam. Bahala kayo ito, brother, sister, isipin natin na pag-lalim, ulit. Ayon sa inyong ginawa, may gantimpala, may pakuhubog. Ayon sa mga ginawa, may gantimpala. Unang Pedro chapter 4 verse 12. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsulok na dumarating sa inyo upang kayo sulutin. Nawaring maisang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. Maraming mga kakaibang bagay sa ating Christian life, pero huwag kayong magtaka. Dahil sa Diablo, nangyayari araw-araw, kung di kayo magalak, yaman kayo'y nakikibahagi sa mga pagkurusan ni Kristo upang kayo man ay natuwa at sumigaw sa gala kapag ang kalwalatian niya ay nahayag. Kaya kapag tayo umawak ng matatak na may pananampalataya para kay Jesus, nahirapan ako, nagsasakripisyo. Kung gayon, kapag nahayag ang kalwalatian ni Jesus, kung gayon, anong mangyayari? May papuri sa inyo. Kung kayo inalimusta dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapala kayo. Sapagkat ang Espiritu ng kalulatian at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Kaya, dahil dito, pwede tayong magtagumpay ng lahat ng mga problema, kahirapan, puso. Pagod na pagod, pero kaya. Bakit? May pag-asa sa langit. Kapag ako magtitiis, may gantimpala sa langit. Matthew chapter 24, verse 44. Kaya, maging handa rin naman kayo kapag ng dawa ay darating sa oras na hindi niyo inaasahan. Bigol lang darating si Jesus. Walang group siya. Kung
bukas, darating daw si Jesus. Pag-ipon tayo. Wala na dito group siya. Biglang darating. Isang saglit. Sino ba ang dapat ang matalinong alipin na inatasan ng kanyang Panginoon na pang-aswaan ang kanyang sambahayan upang magbigay sa kanila ng pagkain sa tamang panahon? Mapalad ang alipin na kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang ngayon ang kanyang ginagawa. Siya ay tapat ang matalino. Siya ay may vision, gagawin, ibinigay ng Diyos sa kanya. Hanggang panahon na darating ako, ikaw gumawa nito. Kasi halimbawa sa akin, ikaw, yung anak ko, ikaw magturo ng salita ng Biblia sa mga brothers, sisters, mag-evangelize sa maraming mga kinalita sa kaluluwa hanggang darating ako. Opo, Panginoon, kaya ako ngayon gumagawa nito. Ang sana ako maging taapa na matalino ng alipin sa harap sa paningin ni Jesus. Kayo ba, anong mga alipin, tapat na patalino ng alipin sa mata ni Jesus? Tayong lahat haharap kay Jesus. Ito mahalaga. Kung gayon, si Jesus magsasabi sa bawat sa atin. Ikaw tapat na anak ko, magaling ka. Ikaw? Ikaw tapat. Ikaw patuloy tumakas. Kung gayon, di po ba? At totohanan, sinasabi ko sa inyo, ipagkakatiwala niya sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian. Ito. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, Jesus, ipagkakatiwala niya sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian. Kung tayo tapat na anak ng Diyos, kung tayo tatanggap ng lahat ng mga ari-arian ng Diyos. Hindi kaya mayahambing sa mga away ng sanlibutan. Ako naman, inisip ko, hindi mayahambing. Para yung mga pera sa mundo, pero langit, sobrang daming, hindi pala, kaya, walang pag-isip dito. Sa mundo, maraming mga bagay-bagay. Busy na ako. Kaya, kung bayo sa isipin ko, sayang. Dahil sa mga walang kapulong bagay, ako siya hindi napapagod. Sana ikaw papapagod para sa tunay na pandipan. Ito mahalaga. Ito ating layunin, ating goal. Ito ating pag-asa. Para sa isipin ninyo tungkol sa inyong sariling pamumuhay sa mundong ito. Anong gagawin ninyo? Unang Pedro chapter verse 13. Kaya ihanan ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip. Supilin ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyaya darating sa inyo kapag inihayag na si Jesus Cristo. Kaya ako umasa, maraming mga katimpala na dadalhin niya para sa atin. Para sa maraming mga katimpala, ngayon ako dapat masugasin para sa gawain ng Diyos. Kaya ako nakitis dito sa Pilipinas. Kaya may mga insekto, mga putiking, uot, parang mga dumi. Okay na. Okay, pwede ako mag-is. Bakit? Ako? Nakakakita na wala kang nakakita. Talaga. Kaya, ano aking mission? Tutulungan ko kayo na bagay makumuntinganan ng Diyos. Kaya ginawa ko ito mga Christian Life Seminar, mga 5 session. Ito, ginawa ko ito,
maraming katimpala sa langit. Kung kayo yung ngayon, nahihirapan, napapagod, pero walang katimpala sa langit, kawawa kayo, hindi ba? Kaya dapat natin malaman tamang paraan. Paano? Kunin natin maraming mga katimpala. Tayong lahat maharap kay Jesus Cristo. Ipapatunya sa ating ulo mga corona ang alwalatian. Hebrews chapter 11 verse 24. Sa pananampalataya nang nasa gustong gulang na si Moises ay tumangking siya ay tawaging anak na babae ni Parang. Siya ay prinsipe. Pero tinanggihan niya ito kahit kalwalatian sa mundo ito. Bakit? Pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos. Pinili niya ang kahirapan. Siya prinsipe. Bakit pinili niya ito? Kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Bakit? Kanya itinuring na malaking kayamanan ang pagdusa alang-alang kay Kristo. Ito? Mga kahirapan ito ay mas malaking kayamanan kaysa mga kayamanan ng Egypto. Siya ay prinsipyo kaya napakaraming mga ginto, mga jewelry, maraming pera, pero sa mata niya, ito, kaparusahan para kay Jesus, ito ay mas malaking kayamanan daw. Ito, sapagkat kanyang pinagutunan ng pansit ang katimpala. Dalaman niya, lahat ng mga baka ng mundo ito ay pansamantalang kasiyahan. Pero katimpala ng Diyos, walang hanggan. Sino matalino? Siya ay sumusunod sa walang hanggang katimpala. Siya ay tunay na marunong tao. Kaya, sa mundo, sana yumaman kayo, pero okay, anything okay. Ayaw sa'yo, sa puso, gawin ninyo, sa mundo, anything okay. Ayaw sa'yo, puso. Pero, sa langit tayo lahat dapat magkaroon ng napakaraming katimpala. Ito'y mahalaga, brothers and sisters. Ito parang mga angin. Kung sasabihin ni Jesus, ikaw parang lang anak ko, nakita-kitang nagsakripisyo para sa akin. Nakita-kitang napakaraming beses na hirapan ka. Minsan-minsan nabuhal ka, pero mamumuli para sa akin. Magaling ka. Kung kayo, sama natin, di ba? Sana makikinig ako kung kanya itong mga kapurihan galing kay Jesus Cristo sa kanyang sitwasyon. Kung kayo, parang mga brothers and sisters. Di ba? Pero ilan? Anong ginawa mo sa akin? Hinanap ko. Pero wala. Mahina ayaw. Kaya, sana walang ganitong mahinang brothers and sisters mula sa Palawan Church. Ikalawang Timoteo verse 4 verse 7, chapter 4 verse 7, nakipaglaban ako ng mabuting pagkikipaglaban, natapos ko ng aking katapuhin. Iningatan ko ang pananampalataya, ito sinabi niya po sa Pablo. Kaya mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putok ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na dapat na hukom sa araw na yun. At hindi lang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga nakahanap sa kanyang pagpapakita. Kayo ba naghihintay? Ito ang pagpapakita ni Jesus Cristo. Bakit? Kung kayo ba nakahanda ng maraming mga katimpala para sa inyo, nakalaan na ba ang putong katuwiran? Ito'y magandang Kristiyano. Hindi po ba? Kaya, dahil sa ganitong pag-asa, sila ay masigasig para kay Jesus Cristo. Bakit si Apostol Pablo hindi nag-asawa, kundi patuloy nag-iisa?
lahir ng kamatayan. Bakit? Siya ba hangal? Hindi. Pinagkamatalinong tao, nakita niya, wala kang gantimpala. Kaya siya ay naglaban ng kanyang buong buhay para kay Jesus. At hanggang kamatayan, siya ay naging tapat. Maganda. Sa paningin ng kalibutan, siya ay elite. Matalinong tao sa Roma. Roma citizen. Marunong. Pero, nasayang na ang kanyang talento. Pero, nasayang na. Talaga. Para sa kanya, napakaraming walang kapantipala sa langit. Para sa kalawang sa member, kadaming kantipala sa langit. Dapat natin isipin ito. Ito ay ating layunin ng Christian life. Walang kantipala, walang kadalanan bakit tayo sumusunod sa Biblia. Ito ay ating pag-asa. Kung tayo ayon sa ating ginawa, ito sa langit, kasama ng sa harap ng Diyos, may walang hanggang kaluwalhatian. Kaya, ito yung mahalaga. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Habang buhay tayo dapat sumunod sa kalooban ng Diyos. Yun lang may isa. Kaya dapat natin malaman, mabuti. Ano ang kalooban ng Diyos? Ano ang kalooban ng Diyos? Liwanag, kabutihan, katuwiran, pag-ibig. Gawin natin ito, itong apat na bagay. Tating bagay, kadiliman, kasamaan, kasalanan, kapuotan. Itapon natin ito. Dito marami. Araw-araw itapon natin. Ilagay, liwanag, kabutihan, katuwiran, pag-ibig. At tayo dapat magbunga ng maraming mga bunga ng Espiritu Santo. Ano ang siyam na bunga ng Espiritu Santo? Pag-ibig, kagalakan, pagtitiyaga, kapayapaan, kagandahang loob, kabutihan, kaamuan, at katapatan, pagpipigil sa sarili. Unang 1 chapter 2 verse 17. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Kaya, palagi natin ano ang kalooban ng Diyos. Sa trabaho, sa bahay, sa church, sa kalsada, ano ang kalooban ng Diyos? Gawin natin. Mahalaga. Unang Korinto chapter 15 verse 58. Kaya, mga kapatid kong minamahal, kayo ay maging matatak, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman nito na hindi walang kapuluan ang inyong gawa sa Panginoon. Para walang pakinabang ating Christian life sa mundong ito. Yes, sa mundong ito walang halaga ating Christian life. Ating Christian life ay pag-asa sa langit. Hindi dito, maraming kahirapan. Kung kayo tapat na Kristiyano, mas mahirap sa mundo ito. Talaga. Pero, kung kayo pag-tiis na mas maraming kahirapan, ito'y magiging mas maraming katimpala sa langit. Ito'y pangako ng Diyos. Kaya tayo natitiis. Mahalaga, brother, sister, ito'y batatang na salita ng Diyos. Matthew chapter 5 verse 11, sinabi niya sa ito, mapapala kayo kapag kayo nilalait, inuusik at pinagsasabihan ng sari-sari ng kasamaan na pawang kasinungalingan dahil kay Jesus. Ikaw ba Kristyano? Ikaw ba kalawang church member? Nilalait, inuusik, pinagsasabihan ng sari-sari ng kasamaan, kung kayo, anong sinabi ni Jesus? Makala kayo
Kaya po ba? Sapagkat malaki ang katibalan ninyo sa langit. Kaya kapag narinig ko, kahit mga makakaibang mga salita, I don't care. I don't care. Bakit? Nalalaman ko, sa langit, malaki ang katibalan ko. Kaya bangalan ako. Bakit ko? Kapag gagawin nila, inusin ang mga propeta na nauna sa iyo. Kaya pwede tayong magtiis sa lahat ng mga kahirapan. Bunga ng liwanag. Kailangan natin, maraming mga bunga. 1 chapter 15 verse 8. Sa pamamagitan nito, dahil luwalati ang aking ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Maraming bunga. Kaya tayo, magbibigay sa kay Jesus ng ating bunga. Panginoon, ito, inihanda ko para sa iyo. Malaking box, parang balipayan box. Pero, pagbuksan, isa lang. Kung kayo, ay mahihiya. Ilan? Puno na. Maraming mga bunga. Ito, at dito sa Pilipinas, maraming mga mango. Sa Iloilo, maraming mga masarap na mas matamis kaysa sa Manila. You know, Tibas mango. Tibas mango, mahal, malaki, masarap. Alam ka lang masarap. Mahal kaysa sa ibang mga mango. Sa Hisra naman, maganda. Alam mo. Pero ilang mango, may itim at kinagat ng daga. May ganitong bunga. Kung anong bunga, iyahan mo ninyo sa Panginoon. Magandang bunga o bunga na may tungis. Magandang mga katao. Kung kayo ay magbibigay ng mga pangin na mangga sa bayo, ano mangyayari? Kung ba kayo? Tayo magbibigay sa Diyos. Kaya muna, kayo dapat makakanan yung magandang pananampalataya at ang malinis na kaluluwa. Linisin natin ang ating sariling espiritu at ihanda natin maraming mga bunga, papuri, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, marami. Ihanda natin araw-araw dahil may ganitong sitwasyon sa harap ni Jesus Kristo. Tayo harap kay Jesus. Ihanda natin. Philippians chapter 1 verse 11. Mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Jesus Kristo sa kaluwalhatian at kapulihan ng Diyos. Mapuspos ng mga bunga ng katuwiran. Tayo dapat gumawa ng maraming mga bunga. Kaya, iaalala natin sa Diyos, maraming mga bunga natin, malinis, matamis, malaking bunga. Ito maganda. Dito Kalawan, maraming mga pinya, ng rambutan, diba? Rambutan, ilang rambutan, malaki, na matamis. Ilan? Maraming langgam. Ilan? Sa loob, may buwan. Iba-iba. Kung anong rambutan, kamanda sa Diyos. Kung may langgam, alisin. Ano langgam? May langgam, ibig sabihin, matamis. Ito matamis, pero maraming langgam kaya itapo. Langgam. Kaya, malinis na rambutan, magandang rambutan. Ialay natin sa Diyos. Same situation, brothers and sisters. Yung pananampalataya, maganda ba? Matapat ba? Bana? Gawin natin.
Daniel chapter 3 verse 2. Marami sa mga nakutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan at ang iba'y tungo sa kahihiyan at sa walang hanggang paghamak. Ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit, bituin. Ang mga nagpabaling ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin ang pagkailanpaman. Ito wala hanggang kalulatian. Sana ako maging kayo mga bituin. Bituin. Ito ating future, brother, sister. Kung gayon, anong gagawin natin? Bawas sa inyo dapat mag-iisip tungkol sa inyong sarili magandang Christian life. Aking kanipala, inyong kanipala, inyong. Kung ngayon, tayo nagsasama-sama para gawin ang mas maraming mga kalulatian ng kalooban ng Diyos. Pero ilan masikasik, ilan tamad. Iba-iba, kaya kanipala, iba-iba, brother, sister. Ay para dito, una tayo dapat masikasik sa salita at panalangin. Ay ito tamang paraan. Salita, kung tayo dapat mag-aaral at magsunod ng mabuting puso. Hosea chapter 6 verse 3. At ating kilalanin, tayo ay kapatuloy upang makilala ang Panginoon. Dahil maraming may salita, sila ay tamad na kilalanin ang Panginoon. Ay kautusan ng Diyos, pero tamad sa pagsunod sa salita ng Diyos. Pero sa atin, may Biblia. Kung ba, basahin natin araw-araw na maging marunong at sundin natin araw-araw ang lahat ng mga kautusan ng Diyos. Ito yung Christian life. Awit chapter 109 verse 44. Dakila ang mga gawa ng Panginoon at pinakaralan ng lahat na naluluhos sa mga iyon. Kung ba dahan-dahan ating puso naman ay lugot. Kung kayo, pusang loob tayo, sumusunod kay Jesus Cristo. Una, dahil sa kahirapan, problema, mga nasa pilitan, sinusunod natin, pero dahan-dahan naluluhod. Ito mo, Biblia, parang boring, pero hindi boring ito matamis. Dahil sa loob nito, walang hanggang kanyapalan. Ito, espiritual na pera. Ito, espiritual na pera ninyo. Talaga. Awit chapter 19 verse 11. Bukod dito, binalaan ang iyong lingkod sa pamamagitan nila sa pagsunod sa mga iyon ay may dakil ng ating pagsunod. Kaya, pag-aralan natin ang Biblia, tapos sundin natin ang kalooban ng Diyos. Dito ay marami at impara. Sa mundo, wala. Biblia, meron. Kaya tayo nag-focus sa Biblia. Ito Awit chapter 1:19. Okay. Itataas ko ang aking mga kamay sa iyong mga utos na inibig ko. Ako ay magugulay-gulay sa mga batas mo. Dahil sana makaroon ako ng mas maraming katiwala sa langit. Sa loob ay tamang paraan, brother, sister. Awit chapter 119 verse 97. O mahal na mahal ko ang iyong kautusan. Ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw. Buong araw siya ay nabubulay-bulay daw. Buong araw. Bakit? Mahal niya ang Biblia. Mahal niya ang Biblia. Kung gayon, siya ay tiyang na magiging matalinong tao sa harap ng Diyos. At sa pamagitan ng kanyang pagsunod, yes, siya ay maraming mga antibay. At siya ay ito, salita at mag-isa pang panalangin para ibigin ang Panginoon. Panalangin ang Panginoon. Patuloy siya ay nagbibigay sa Panginoon papupuri at pasasalamat sa pamamagitan ng kanyang panalangin.
Awit chapter 116, verse 1. Minamahal ko ang Panginoon sapagkat kanyang bininig ang aking tinig at aking mga hiling sapagkat ikiniling niya ang kanyang pandinig sa akin. Ito ba? Kapag tayo nangalang sa Panginoon, ang Diyos naman ang lumabas sa akin, kaya ako tatawag sa Kanya habang ako nabubuhay. Kaya malapit relasyon. Tama ba? Biblia, panalangin, kaya patuloy siya sumasama sa Diyos. Awit chapter 141, verse 2. Ibilang mo ang aking dalangin na parang insenso sa iyong harapan. At ang pagkataas ng aking mga kamay ay hatog sa tinahapunan. Aking dalangin, yung handog, same meaning. Panalangin, ito, ibinibigay ko aking puso sa Diyos. Biblia, ibinibigay ng Diyos sa akin ang kanyang puso. Salita, panalangin. Salita, panalangin. Salita, panalangin. Kanina. Kaya, umibig ako sa Diyos kanina. Walang sapilita. Kusang mo. Hindi kusang mo. Ito ay personal Christian life. Personal Christian life. Church, trabaho, bahay, kalsada, saan man. Kahit saan, pwede niyong gawin ito. Salita, panalangin. Sa CR, kaya. Tama po ba? CR? Kaya. Kahit na saan, kaya. Salita, panalangin. Kaya ito ay personal Christian life. Kung kayo ay tapas sa salita panalangin, kung kayo, napakalapit sa Diyos. Talaga. At ito yung nag-iisa. Sa church, sama-sama. Ito hindi nag-iisa, ito kasama-sama. Makikisama. Hebrews chapter 10 verse 24, ating isa alang-alang kung paano digisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Na huwag nating papayaan ang ating pagtitipon, kaya nang ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa-isa. Lalo-lalo na kapag inyong nakikita na magpapalapit na ang araw. Ito, para gawin ang pag-ibig at mabuting gawa, tayo dapat magtipon. Pero, ugal ng iba, ano ito? Dating ating masamang kaugalian. Again, my fellowship. Kaya ko mga puso, sana ako makikinig ng sermon sa bahay. Wednesday sermon, ano ito? YouTube, meron sa YouTube, meron. Kaya ako makikinig ng sermon sa bahay. May kong puso. Diba? Kung tayo ay nakikinig ng nag-iisa, sermon o ng sama-sama, iba-iba sa iyong espiritu. Nag-iisa, ito ay hindi fellowship sa salita lang. Pero kayo nagsasama-sama kung kaya tayo gumagawa ng magandang fellowship. Kaya kung may chance sa church, kung pwede, laksalaan ng mga fellowship, magsama tayo. Bahala ka ito. Ito pag-ibig, brother sister. Kahit na walang halaga sa ating pag-iisip, pero doon ay Jesus Cristo, diba? Sinabi niya, dalawa o tatlo, kung sila nakikipon sa pangalan ko, kung kayo nagkaroon, ako. Tama? Sa unang church naman ito, Gawa chapter 2 verse 46. At araw-araw, habang sila ay makakasama sa templo, sila ay napuputol-putol, napinapay sa bahay-bahay, ang nagsasalo-salo na may galak at tapan ng puso, na napupuri sa Diyos, at nagtatamo ng
lubos sa lahat ng tao at idinaraktak sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Ito isip natin, sila ay makakasama sa templo, sila ay naputol-putol, tinapa sa bahay-bahay, sa salo-salo na may galang at tapat na puso. Ito ating sentro fellowship, hindi ko ba? Ito ka templo, dito, bahay-bahay, sentro fellowship, napupuli sa Diyos. Ito ating mga kabaliligot. Nagtatama ng buwas sa lahat ng tao. Dahil napuno na tayo ng maraming pag-ibig ng Diyos. Kung kayo, marami maliligtas. Ito yung unang iglesia. Kaya kapag may fellowship natin, dalawang isip. Isa, sana magpahinga. Isa pa, nasasama ako sa fellowship. Ilan, dumating, paara, para makita ang mga brasista, paara. Ito'y pag-ibig niya. Maganda. Kaya lahat ng itong para sa ating fellowship, ito ay pundasyon, pusang loob sa ating puso. Pusang loob. At dalawang puso, pusang loob at ang sapilitan. Diba? Marami. Ako naman, maraming bahagi ng sapilitan. Pero ako naman, napapractice. Sana maraming bahagi magiging pusang loob. Pusang loob. Kung kayo walang reklamo, walang problema, walang kahirapan. Dahil ito'y galing sa pag-ibig ni Jesus Cristo. Nakakapagod ba? Isipin natin, patuloy, pusang loob at kabit natin ang lahat ng mga kawain ng church ng pusang loob. May dalawang uring sa constitution na tumaanyo ng pag-ibig. Isa, paglilingkod, isa pa, pag-aman. Paglilingkod, ito, nagsasakripisyo sa pamagitan ng ating katawan. Ito'y paglilingkod. Magsasakripisyo sa pamamagitan ng ating ari-arian. Ito'y pag-aman. Romans chapter 12 verse 1. Kaya mga kapatid, isinasama ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabaran ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal at sesya sa Diyos, na siya inyong makatuwirang paglilingkod. Kaya, sakripisyo, handog, pag-ibig, same meaning. Kung tayo nakakato ng ating sariling katawan, talento, ating mga ulaman, katawan, kung gayon, ito ay tinatawag na paglilingkod, sakripisyo, service. Unang Korinto, chapter 20, napaka kayo ay binili sa isang halaga, dugo ni Jesus, diba? Kaya luwalatin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Kaya tayo nagsasakripisyo ng may ating katawan, hindi ninyo lamang. Ito'y paglilingkod. Kaya kung kaya naglilingkod para sa iglesia ng marami, Diyos maraming matipala. Kayo nagbigay ng iyong paglilingkod sa Diyos. Kaya kakatiyan kayo, ayon sa inyong ginawa. Romans chapter 6 verse 12. Kaya huwag ninyo pag-ariin ang kasalanan sa iyong katawang ay kamatayan upang masunod ang mga pagnanasan nito. At huwag din ninyong ihando ang mga bahagi ng iyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan. Hindi, ihando ninyo ang mga sarili sa Diyos katulad sa mga buhay mula sa mga patay at ang mga bahagi ng iyong katawan bilang sa kasangkapan ng pagiging matwid tungo sa Diyos. Pwede niyo gamitin ang iyong katawan para sa sanibutan at para sa Diyos. Ayon sa inyong kalooban. O, kung kayo gumagawa ng anong bagay para sa sanibutan, kung kayo masaya ang mga katawan. Dahil dito may pag-ibala, mga pera, kapag iba-iba sa iyong trabaho. Pero, kapag tayo nagsasakripisyo para sa Diyos, pero dito kayo, walang
Dito wala. Bakit dito wala? Dahil meron doon. Meron doon. Ito yung pananampalataya. Kung wala kang pala, bakit nandito ako? Bakit? Ayusipin natin. Kung kayo may hari-harian, kung kayo, makano kayo? Kayo may katawan, mamuli ko kayo. Ito yung pag-ibig. Kusang loob, dapat maging galing sa kusang loob. Kusang loob, sana ako ibibigay ko sa Diyos ang katawan ko para sa Philippine brothers and sisters. Kaya ang katawan ko nandito. Pwede akong mag-upload ng YouTube sa Korea. Mga kalawang church, ako nasa Korea. Ako nag-upload sa sermon. Kaya makinig kayo. Gusto ba niyo? Kung ating katawan ko, ay okay na. Pero kung ngayon, wala man na kayo. Na isa pa, pagkahandog. Ito, unang Kronika, chapter 29, verse 17. Ito, handog ni Haring David. Sinabi niya, kapag nakano siya ng maraming bagay-bagay para sa templo ng Diyos. Ito, pabasahin ko po. Ngunit, sino ba ako? Ano ang aking bayan na kusang makapagpahandog sa kanyang paraan? Sapagkat ang lahat ng bagay na kumula sa iyo at ang iyo ay ang aming ibibigay sa iyo. Ito'y tama. Lahat ng ating bagay-bagay, bahay, mga kotse, ari-arian, pera, lahat galing sa Diyos. Diba? Lahat ng bagay natin galing sa Diyos. Ito'y tama. Ating buhay naman galing sa Diyos. Pero, hindi tayo nag-aalala ng lahat. Ibabalik natin ang lahat sa Diyos. Hindi. Bakit? Ano ba hindi makasalan? Lahat galing sa Diyos, babalik sa Diyos. Ito tama. Pero, ayon sa Biblia, ano sinasabi ng Diyos? Tithe, ikasang bahagi, kaya 10% lang. Gamitin ninyo yung mga ari-arian para sa templo ng Diyos. Ito yung utos ng Diyos. Pero templo naman, marami. 10% naman, marami. Kayo ba dapat sa ikasang bahagi? Ito naman, hindi ako nag-utos sa inyo dahil ito naman dapat galing sa kusang loob. Pag-ibig ninyo sa Diyos, kaya hindi ako nag-utos sa inyo. Kahit nakulang, hindi ako nakasabi sa inyo. Alam ko rin ang aking Diyos na inyong sinisiyasat ang puso, ang nalulugog ka sa katuwiran. Sa katuwiran ng aking puso ay aking pusang loob na inyahatong ang lahat ng mga bagay nito. At ngayon nakita ko ang bayan na narinito. Pusang loob at may kabalakang nakahatak sa iyo. Lahat ng ating handog dapat galing sa pusang loob. Ito'y malibisa. Diyos, ngunit pera, mayaman ang ating amang Diyos. Pero bakit siya nagsabi sa ating ikasang bahagi? Bakit? Para sa pera? Hindi. Para makita ang iyong puso. Talaga. Kaya sana maging tapat sa ikasang bahagi. Ito ay hindi tungkol sa pera, hindi tungkol sa iyong pag-ibig sa Diyos. Lucas chapter 16, verse 11. Kung kayo ay hindi nakatapas sa kayamanan ng kalikuan, sino ang makitiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Kaya tayo harap kay Jesus Cristo kung masasabihin niya sa atin, ikaw, bumibig ng salapi kaysa sa atin. Kung gayon, paano ako makitiwala sa inyo ng mga ating bagay sa langit? Mangyayari ito, brothers and sisters, muna dapat natin ipakita sa Diyos ang ating tunay na pananampalataya. Kaya pera ito magiging malaking
tukso sa ating Iglesia. Talaga. Kapag kayo magtagumpay na natutukso ng pera, kung kayo, yes, lalago ang iyong pananampalataya. Pero sa tingin ko, Pilipin, malaki ang tukso, pera. Malaki. Mahirap sa tingin ko, napakahirap. Paano sila makakalo sa Panginoon? Hindi pera, handog, pag-ibig, puso niya. Dahil sa kahirapan, nahawak ng diablo, ng pera, ng puso, para talaga. Kaya ako nanalangin. Totoo lang ako, sa tingin ko, ako nagtagumpay ng pera. Hindi ako nagpapagod para sa pera. Kung walang pera, mamamatay ako. Kung walang pagkain, mamamatay ako. Kung ano gagawin mo, walang pagkain ako. Kung mamamatay ako, ayaw ko mabuhay na tuloy dito sa mundo. Kaya hanggang ngayon, hindi ako pumili ng loto. Dito na may loto, di ba? Loto. Hanggang ngayon, hindi ako pumili ng loto. Sa tingin ko, siguro, ang diablo titilo sa akin. Kung ako pumili ng loto, mananalo ako. Malaking pera. Kung ano mangyayari, makikilo sa akin kami pananampalataya. Dahil kung ako nadala kung ngayon, mula kayo muna humihingi sa akin, Pastor, pera, mahirap na ako. Ibang mga tao naman, ikaw nadala magkuha na, maraming pera. Kung kayo, tulungan ang mga mahirap na tao. Mangyayari ito, at ang ating mga iglesia, ako puno. Bakit? Para makinig na salita ng Diyos? Hindi. Dahil sa pera. Kaya, hanggang ngayon, ilang mga brothers and sisters, Iloilo, mayroon na pasisto, sila humingi sa akin ng mga pera. Marami, hindi na kaya sa akin. Kung kayo, nasaan sila ngayon? Umalis na sa church. Yan, dalalang ako. Pera. Ako, magkamagtagumpay. Pera, okay na. Kaya na nawala ang pera sa akin, okay na. Kulang pa kayo, okay na. Pero sila, pinugso ng diablo, na hindi kaya umatin sa privilege. Nangyari ito, kaya huwag kayo humingi sa akin ng pera. Talaga. Sana ako, magbibigay sa inyo ng pera kung may pera. Pero, dapat nyo malaman ito. Tiyang na lalapit ang diablo sa inyo. Talaga. Hanggang ngayon, nakita ko maraming beses. Ilang sister namatay. Siya'y nagutang ng ating hindi napayat, namatay siya. Isang sister namatay. Kaya, bawal magpabutang sa mga brothers and sisters. Kaya, delikado, dapat yung malaman niya. Talaga. Sa sanlibutan, mabuti. Pero sa loob ng church, isang paraan na kikilos ang diablo. Kaya, kung pwede, sa ating kalawang church, bawal utang. Bawal utang. Talaga. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupukutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa o kaya ay magiging tapat sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Imposible, brothers and sisters. Ating iglesia, tayo naman dapat tumulong sa mga mahirap, brothers and sisters.
itong sapa na visit. Kaya ito naman isang paraan. Kung paano tutulungan ang mga mahirap na mga sister. Kaya tayo dapat gumawa ng isang buwan. Kaya isa pang isang mga account na mga handog. Ang handog nito dapat gamitin sa mga mahirap na brothers and sisters. Kapag naka-ordinate sa hospital o may operation o sobrang mga mahirap siya kaya kailangan mga bigas, kung pwede natin gamitin. Balik sa ito parang pag-ibig na handle. Pero ngayon, sa atin wala, di ba? Kaya ito naman, mag-leaders fellowship tayo mag-usap. Ito dito. Personal na utang-utang, bawal. Titilos ang diablo. Hindi tayo mag-ipon ng isang mga pag-ibig para tulungan ang mga mahirap na brothers and sisters. Kung kayo, hindi kaya pasok ang diablo. Dahan-dahan. Ikalawang Korinto chapter 9 verse 7. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigas sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masama. Kaya kailangan dapat maging pusang loob. Ito'y may tama. Ating amang Diyos, hindi tupa, maraming mga kayamanan, pero ating handog, ito hindi pera, hindi tungkol sa pera, hindi tungkol sa pag-ibig sa Diyos. Dapat natin malaman ito. Kaya, sa pamamagitan ng paglilingkod, ng paghahandog, doon natin gawin ang magandang fellowship. Walang paglilingkod, walang paghahandog, hindi kaya pagtitipon-tipon. Para sa ating fellowship, kailangan ng malaking usali. Kaya po niya, brothers and sisters, tumulong sa atin. Diba? At nakasama tayo mag-evangelize sa mga di naligtas na kaluluwa. Evangelize. Pilipos chapter 4, verse 15. Kayong mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo na nakasimulan ng Ebanghelyo ng ako umalis sa Macedonia, wala ni isang iglesia na nakipagkaisa sa akin na magbibigay at pagtanggap. Kundi kayo lamang. Kayo lamang. Pilipos Church. Si Apostol Pablo, kapag siya nag-evangelize sa Macedonia, Pilipos Church naman, tumulong kay Apostol Pablo. Para tulungan ang ating Kalawan Church, sa Korea Church, sila tumutulong sa atin. Ako ba? Ayon sa Biblia, sila naman mahirap at patataas na marami. Pero para sa ating Kalawan Church, sila nananalangin, tumutulong sa atin. Sapagkat kahit ako nasa Thessalonica, ay nagpapadala kayo minsan at huli para sa aking kailangan. Hindi nag-iisan kayo nag-evangelize sama-sama. Kaya sa Pag-Street, lahat ng mga Filipino Division Churches, Kapitimo, kung ba yung Korea Church naman tumutulong sa atin, na tayo nag-evangelize, mapaliligtas marami. Kilos na Panginoon. Diba? At dito, mga kailangan ni Jesus Cristo, sila ay mga leader ng iglesia dahil sa diablo. Kung walang leader, madali mga kakalat, mga brothers and sisters. Kaya, ito, unang Thessalonians 5 verse 12, subalit hindi namin sa inyo, mga kapatid, na inyong igalang ang mga nagpapagal sa inyo, at namumuno sa inyo sa Panginoon at nagtuturo sa inyo. At buhos ninyong silang igalang na may pag-ibig dahil sa kanilang gawain, magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kaya, ito, mga leaders, ibang mga pastors, evangelists, dapat natin igalang sila. Dahil sila nagpapakal para sa iglesia, dapat din malaman ito yung mga target ng diablo. Kaya napakahirap. Sila ay maraming mga tukso, mga problema sa bahay,
katawan. Kaya, mga brothers and sisters, panalangin para sa mga pastors sa evangelist. Para sa akin, at para sa mga lalo mga pastors evangelist ng mga Philippine Life Nation. Dahil, mahirap sila. Hebrew chapter 13, verse 17. Sumunod kayo at pasako sa mga namumuno sa inyo. Kapag sila'y katamang napabantay, alam sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. Kaya ang kampanan nila ito na may kakalakan at hindi na may hapis. Kapag kung ganito, hindi ito magiging kapatid-pakinabang sa inyo. Kung ako, bilang pastor ako, nag-aalala sa inyo, sana, palagi ako mag-aalala para itulungan kayo ng mabuti. Pero, kung kayo ay mga kapulit sa akin, kung kayo, ako kapatuloy dito, pero, problema sa ako sa ito. Kaya, dapat natin malaman ito para tuparin ang mga gawain ng Diyos, may mga tao na ipinalakan ng Diyos. Ito ating church, pastor, evangelist. Sila maraming kulang. Pero, para gawin ang mga kaluwan ng Diyos, pastor, evangelist, mga brothers and sisters, dapat magkakaisa at magsasabi Diyos sama-sama para sa kaluwan ng Diyos. Kung kayo, pwede makasalungat sa Diablo. Pero, kung hindi sila magkakaisa, ito magiging madaling mabubuhay dahil sa lumumatakin ng Diablo ito. Okay, natin ito. Kayo, hindi target ninyo, hindi target ng Diablo, pero pastor ito, number 1 target, kaya ako, number 1 target, kung ako may sakit, kung ano mangyayari dito, kung ang pamilya ko may sakit, kung kailangan bumalik sa Korea, kung anong mangyayari dito. Kaya, ipanalangin ninyo kami, mga pamilya, para gawin mabuti mga mission ng Malaysia sa Kalawang Church. Ito'y Church Christian Life. Church. Personal Christian Life. Salita, panalangin. Ito, Church Christian Life. Sama-sama. Fellowship, evangelism. Kaya ito, mas mahirap. Salita, panalangin. Lagi isa ako. Okay na. Walang problema. Pero, fellowship, evangelism, kailangan maraming mga paglilingkod, maraming mga pagkahandog, mas maraming pag-ibig pa. Kaya sila magkakaisa. Oo, mahirap. Kaya, Church Christian Life, mas mahirap. Kaya tayo dapat mag-isa mas malalim ng kulit. Ayon sa inyong ginawa, kagabihan tayo, huwag mo niyong kalimutan. Para sa mga brothers and sisters, ako ang kapapagpaba, ito naman may gantimpala. Dahil siya ay nagpigil sa kanyang sarili para sa mga brothers and sisters. Ito para dito, napakaraming sermon. Next day sermon, birthday sermon, iba din ang mga sermon. Ito dito, Church Christian Life. Paano tayo makakaisa? Paano tayo mag-inenjoy na masikasi? Para dito, dapat makakaisa. Ito. Kaya, kanito tayo sa ating church, may dalawang mga famous na salita. Ito. Awit, chapter 1, verse 16. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niya kapagihan sa akin? Kayo ba't tumambag ng biyaya? Kaling sa Diyos? Kung ano ang iyong isusukli sa Panginoon? Ito, galing sa iyong pananampalataya. Kaya ito'y kusang loob. Anong gagawin ninyo para sa Diyos, para sa Kalawang Church, para sa mga brothers and sisters, para sa ibang church? Ayon sa iyong kalooban. Ito ay pananampalataya. At ayon sa iyong ginawa, kagabihan ka.
Kaya kapag nagtipon-tipon, isipin natin, ano gagawin natin para sa Diyos? Para sa church, ano gagawin natin? Sa tingin ko, may problema sa ating church. Okay, ayos natin yun. Ano ito? Yung ba problema? Minsan, dito okay na, pero labas. May isang bahagi mo nabulok, nawala, pintura. Iba, di ba? Kung isipin natin, ano gagawin natin? Anong gagawin natin? Mga siya naman. Mga sila, mga kisamin naman may problema. Ano gagawin natin? Ano gagawin natin? Walang pag-iisip? Kayo may pag-iisip. Kaya, yes, brother, sister, matulungan tayo. At ang gawin natin ganito. Pero ba, may mas mabuti suggestion? Ay, kulang budget. Kung kayo paano, ihanda natin ang budget. Ano? Lahat ng bawat. Kaya natin. Ang pinakamahalaga ito, 180 verse 17. Hindi ako mamamatay, kung hindi mabubuhay, at ang mga gawa ng Panginoon isa sa lives. Dahil sa panibon natin, napakarami pagkaluwa ay hindi pa naligtas. Kaya, tuloy tayo nag-focus ng evangelism at ang maging tamang Christian life. Pinantinan nyo ito. May question naman ako. Magkadaos na dalawa pa. Mga Christian seminar. Ulit-ulit makinig kayo para maitatak ang tunay na Christian life sa iyong puso. Mga brother, computer line.
Pwede mo ba iwasan ang cross na ito? Ng panahon na darating ako? Ito is yung life. Tayo dapat magdala ng ating sarili ng cross. Kung gayon, ang mga nakakakita sa ating cross, sila pumunta kay Jesus Cristo. Ito is yung life. Kaya na marami kahirapan, pero tayo dapat mapiis hanggang tapos. Oh, ito ay Christian life. Naintindihan nyo ito? Itong teaching ito? Ulit-ulit. Parang madali pero narinig nyo. Sobrang daming salita. Kaya dahan-dahan. Again, ulit-ulit. Okay, tayo po na madalangin. Amang Diyos, na nasa langit, salamat po sa iyong dakilang biyaya na naruligas sa kasalanan at nanganabit ng bigay sa amin. Amin ang bagong chance para tuparin ang mga kalooban ng Panginoon. Sa linggong ito, ibinaya ko ang maraming mga brothers and sisters ang tunay na Christian life. Naway, sila ay maging marunong sa oras salita ng Biblia na magiging mabuting anak ng Diyos. Kung gayon, maliligtas, mas maraming kaluluwa at ang magiging mas mabuting anak ng Diyos. Kung gayon, ang Diyos na ang malulugot at ang maluwalhati sa pamamagitan naming Kalauan Church. Maraming mga kaluluwa na hindi pa naligtas, kaya upang ligtas sila, pagkikamitin ang aming Kalauan Church para dito ang lahat ng mga brothers and sisters ay dapat maging mas malakas sa pananampalataya. Palagi pagyawakan ang aming puso para makapagtagumpay ang lahat ng mga kahirapan ng Diabo. Maraming salamat po. Natawala mga brothers and sisters na hindi kayo umaten sa absent na naman magiging magkakaroon ng karunungan ng Panginoon at ng mabuting puso na umaasa na walang lalaki. Maraming salamat po. Ito po ang nalangin sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen.